Paano mo tratuhin ang kapwa mo OFW? Ang topic na 'to ay hindi lang sa mga OFW, kundi para sa lahat ito. Pakinggan niyo 'to guys para hindi kayo nai-intimidate kahit kaharap niyo na ay CEO o kaya yung may-ari mismo ng kumpanyang pinapasukan niyo. Normal naman talagang kabahan ka, mahiya pagkaharap mo sila lalo na kung nakakaramdam ka ng panliliit sa sarili. Tapos idinadrama mo pa sa sarili mong hamak ka lamang na worker. Feeling mo small ka talaga nun, 'di ba? Ito ang alalahanin natin, tao pa rin naman sila, normal, kaya gusto nilang normal mo rin silang tratuhin at kung humble at walang ka-ere-ere ang amo mo, yung hindi ka threatened at di siya insecure sa buhay, gusto nilang nakikita kang confident at di ka conscious makipag-usap kahit kanino sa loob at labas man yan ng trabaho. Nagiging proud din sila doon. At bilang empleyado, responsibilidad nating magtrabaho ng may dedikasyon at may katapatan. Nasa paligid man natin sila o wala, nakatingin man sila o hindi, buong puso mong gagampanan ang trabaho mo. Lahat ng posisyon ay mahalaga sa isang kumpanya. Janitor man yan, manager o CEO, may kanyang-kanyang papel ang bawat isa. Hindi magiging ganap o kompleto ang isang kumpanya o organisasyon kung may isang nawawala. Kaya't lahat may importansya, lahat ay mahalaga. Maikukumpara yan sa isang katawan ng tao. Kung gusto mong makarating sa isang lugar, gagamitin mo ang iyong paa at hindi ka makakarating doon kung wala kang mata. Ang kamay mo'y kasing halaga ng lahat ng parte ng katawan mo. Paano mo nga naman magagamit ang kamay mo kung wala kang siko? Paano mo magagamit ang iyong ulo kung wala namang laman ang utak mo? Paano ang enerhiya kung wala namang tiyang mapagsisidlan neto? Lahat may koneksyon, lahat may kontribusyon. Ganon din naman sa ating pinapasukang kumpanya. Anumang posisyon mo, ikaw ay mahalaga. Di ka tatayo o upo dyan nang walang gagawin. Tatanggap ka ng sahod, natural. Pagtatrabahohan mo yun. Tama? Kaya huwag nating minamaliit at iniisip na mas nakakahigit ang ibang tao kesa sa atin. Pero huwag din namang magmayabang dahil may kalalagyan ka. Pansinin natin kung sino ang mas mataas na posisyon, mas malaki ang sahod, siya ang mas may power, di ba? Bagamat may katotohanan na kung sino ang may power, siya ang mas iginagalang, subalit malaking kahangalan sa isang kumpanya o sa loob ng isang kumpanya kung pinapairal ang ganitong sistema. Maaaring hindi pantay-pantay ang sahod, ngunit pantay-pantay ang apply ng policy o regulasyon sa lahat ng empleyado sa loob ng kumpanya. Kung halimbawang may multa sa pagkakalat ng basura, hindi exempted maski CEO o manager ka pa. Ang paglabag ng pangkaraniwang empleyado ay maaaring ding ipataw sa lahat kahit sino ka pa. Oo, ang sahod ay naayon sa posisyong hinahawakan mo, sa experience, sa educational background, kaya't nagkakaroon ng level. At meron din tayong tinatawag na blue and white collar na hindi ito dapat gamiting pasaporte upang makaramdam at magparamdam ng diskriminasyon sa mga taong nasa loob at labas ng kumpanya. Agree kayo? Ang diskriminasyon ay nangyayari yan sa buong mundo kahit kanino. Imposibleng hindi natin ito ma-experience lalong-lalo na sa ating OFW. Kaya tanggapin na natin sa ating kalooban na nagaganap at nangyayari nga ito. Kaya nga dati dito sa Middle East, pag nakakita ang mga Arabo ng Pilipina, iisipin niya agad kadama o katulong ito. Kaya pag nagpunta sila ng ospital, tingin pa rin nila kadama kahit nurse na yung kaharap nila. Parang ang baba ng tingin kahit marangal ang trabaho mo. Subalit, unti-unti nang nabago ang pananaw ng mga Arabo. Kaya ngayon, palaisipan sa kanila pag nakakita na sila ng Pilipina, level up at mataas na ang tingin nila. At aware na silang pag Pilipino o Pilipina, marami ang hinahawakang matataas na posisyon sa loob man ng bahay
o sa malalaking kumpanya, lalo naman sa mga ospital dahil meron ng doktor na Pinoy na dati wala, ang Chief of Accountant, Director of Nursing o DON, Project Manager ng mga engineer o architects, mga Pinoy na. Lalong-lalo naman sa mga hotel and restaurant, nagkalat ang mga manager at supervisor na Pinoy. Nakaka-proud, di ba? At malaki ang tiwala nilang malinis ang kanilang kinakain at malinis din ang lugar kapag alam nilang Pilipino ang mga nagtatrabaho dyan. Diba nakaka-proud at nakakataba ng puso pag alam natin sa ating sarili na may kakayahan tayo. Bagamat may mga diskriminasyon pa rin o mababa ang tingin sa mga Pilipino, pero pag ang pinag-usapan na ay trabaho, naiiba ang tingin nila dahil alam nila kung paano magtrabaho ang Pilipino, kung paano dumiskarte, kung gaano katalino, kung gaano masunurin, at kung gaano sila kaepektibo sa trabaho. Nawawala ang kung anumang mga agam-agam nila pagdating nga sa trabaho o kaya sa performance sa loob ng kumpanya. At yun ang tumatatak sa utak ng ibang lahi. At yun ang nagbibigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. At tayo yun ng mga OFW, tayo yun ng mga Pilipinos. Ito nga lang guys ang nakakalungkot minsan. Sa kapwa pa OFW tayo minsan nakakaranas ng diskriminasyon. Pero ngayon guys ay hindi na na-highlight yun. Ang na-highlights ngayon ay ang pagtutulungan, pagmamalasakitan ng kapwa Pilipino. Kaya kung ikaw ay nasa Pilipinas at nais maging OFW, kailangan handa at buo ang iyong kalooban. I-train mo ang sarili mong makaranas ng pagsubok dahil sa ang mangbahagi ka sa mundong ito, makakaramdam ka ng rejection at diskriminasyon. Dapat hindi ka maramdamin, matampuhin, magagalitin, at talo ka pag hindi mo ito na-overcome. Kaya kung positibo ang pananaw mo, malaking tulong yan sa'yo. Dahil ang motivation mo naman talaga ay kumita, hindi ba? Kaya ka nga nag-abroad. Para mabigyan ng maayos at komportableng buhay ang pamilya mo. Ang solusyon, mataimtim na manalangin bago mag-abroad. Dahil pagdating mo sa bansang pupuntahan mo, ay hindi ka na makakapamili ng iyong amo. Hindi ka na rin makakapamili kung sino ang gusto mong katrabaho. Kaya, humingi ka ng proteksyon sa Panginoon, bakuran mo na agad ang iyong puso na huwag matuksong magkimkim ng sama ng loob at ng galit kahit kanino. Totoo yun guys, yung kasabihang trabaho lang, walang personalan. Sabi nga sa Proverb 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At sa Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Huwag kang mag-wish, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Yan ang pangako ng Panginoong Diyos. See you guys and God bless you.